Dahil sa patuloy na pagtuklas ng mga scientist dito sa mundo ng mga bagay na hindi pa natutuklasan, kaya pati sa kalawakan ay may mga bagay rin na kanilang pinag-aaralan. Kaya nagpadala sila ng mga hayop para malaman nila kung ano ang posibleng mangyari sa mga bagay na makapunta sa labas ng mundo. Ito din ang paraan para malaman kung meron bang pwedeng mabubuhay sa kalawakan. Dahil noon di pa pinapadala ang tao sa kalawakan at ang kanilang pinapadala lamang ay ang mga hayop. Napili ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang isang lalaking chimpanzee upang ipadala nila sa kalawakan upang malaman kung ano ang mangyayari sa mga nakapunta sa labas ng mundo. Noong Hulyo taong 1959, 40 na pong mga chimpanzee ang kinuha para maging kandidato upang isailalim sa pagsasanay sa Holland Air Force Base. Ngunit 18 na lang ang naiwan dahil ang iba ay hindi nakapasa sa mga pagsasanay. Sa patuloy na ginawang pagsasanay ng mga scientists sa nasabing mga hayop ay isa lamang ang napili sa kanila na binigyan ng pangalan na si Ham. Si Ham ay nasa 2 taon na noon ay napasailalim sa pagsasanay ni neuroscientist Joseph V. Brady sa Holland Air Force Base Aeromedical Field Laboratory. Si Ham ay tinuruan kung paano itulak ang lever pagkatapos nito makita ang blue light. Kapag hindi niya ginawa ang nasabing gawain, ang kanyang paa ay ma-electric shock at kapag ginawa niya ito, siya ay mabibigyan ng parangal at ito ay hinog na saging. Matalino si Ham kaya madali lang siyang natuto sa mga pagsasanay ikukumpara sa kanyang mga kasamahan, kaya siya ang napili upang ipadala sa kalawakan. Kung magtagumpay ang eksperimentong ito ay isang hudyat na magpapadala ang NASA ng tao sa kalawakan. Dito rin malalaman ng mga nasabing ahensya kung gaano katibay ang kanilang ginawa nga spaceship. Sa 2 taon na pagsasanay ni Ham sa Holland Air Force Base Aeromedical Field Laboratory, siya ay tinakdang ipapadala sa outer space. Noong taong ika-31 ng Enero taong 1961 ay pinadala na sa outer space si Ham sakay ng spaceship na tinawag nila itong Project Mercury mission. Tiningnan muna ng mga doktor ang vital sign at kalusugan nito bago isinakay sa spaceship na nandoon sa Cape Canaveral, Florida, USA. Matagumpay na lumipad ang spaceship ni Ham at sa loob ng 16 at kalahating oras ay narating niya ang kalawakan na may bilis na 5,800 meter per hour na narating nito ang 157 miles sa taas ng mundo. Madali namang bumalik sa mundo ang kanyang capsule na ligtas itong naglanding sa Atlantic Ocean na agad namang na-rescue ng mga Amerikano. Dahil sa nagawa ni Ham ay nalaman ng mga scientists na kaya palang mabuhay ang tao sa labas ng mundo at matibay ang ginawa nilang spaceship. Kaya matagumpay nagpadala ang NASA ng tao sa kalawakan upang pag-aaralan ang mundo at ipinadala nila si Alan Shepard noong ika-5 ng Mayo taong 1961. Si Ham ay nilagay sa National Zoo sa Washington DC at nabuhay ng 17 taon. Noong ika-19 ng Enero taong 1983, si Ham ay namatay. Ibinigay ang kanyang bangkay sa Armed Forces Institute of Pathology para sa necropsy. Sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito at huwag kalimutang mag-like sa aming video at mag-subscribe sa aming channel.